Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video ang pag-uusapan natin ang tungkol po sa mga kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga, no? Lalo na dito sa usapin ni Bossing Vic Soto. But before that, nasaan ba ang mga ilang Dabarkads natin? Kasi meron akong nabalitaan na sila Allen K, si Raisa May, si Tito Soto, si Wally Viola, and syempre si Miles Ocampo ay nasa Japan. So, kaya po pala nitong nakaraan, IG story itong si Allen K. Kasama niya si Wally Viola. Tapos nakabag si Wally, yun pala ay papaalis sila at papunta po ng Japan. So, ang Dabarkads natin pala ay nasa Japan at nagbabakasyon. And nagkita nga po sila sa Japan ni Romeo Katakutan, yung pinuntahan po nila sa Bulacan na kung saan pagkadami-daming pina-take out sa mga Dabarkads natin na nagpunta po doon sa kanyang bahay. And syempre, pinakain at hinainan din itong mga Kadabarkads natin ng pagkadami-dami din po na pagkain. Si Paolo Ballesteros, si Jose Manalo, si Miles, and syempre itong si Derek Pachipay. So, nag-vacation pala muna itong mga Kadabarkads natin. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa post nitong Bin Sentiments na teaser na pinapadilit po ng korte. So, kanina as of 10:52 AM, nandyan pa yan mga Kadabarkads. Pero pagka-check ko, noong medyo hapon na, binura na po niya. So, ayan po, ilalagay ko na lamang po sa mga screen ninyo yung pruweba natin na as of 10:52, andyan pa yan. And netong pahapon na, binura na niya kasi marami na po ang nakapansin na mga vlogger. Samantalang itong kampo po ni Bossing Vic Soto ay dudulog daw po sa MTRCB. Ayon po yan sa legal counsel ni Bossing Vic Soto. Inihayag po ni Attorney Enrique Buco de la Cruz, legal counsel ni Vic Soto, na sunod na hakbang nila ang pagdulog sa Movie and Television Review and Classification Board or MTRCB kaugnay po ng Pepsi Paloma movie. May mga pag-amin na ginawa daw itong si Direk Daryl Yap sa Muntinlupa Court na magagamit daw nila sa paglilitis para sa isinampa nilang cyber libel. Pinawi naman ni De La Cruz ang alalahanin na baka maging bias daw ang MTRCB dahil ang kasalukuyang pinuno nitong si Lala Soto daw ay pamangkin ni Bossing Vic Soto. And alam niyo po ba ang sagot dito ni Attorney Buco de la Cruz? Meron pong pamantayan ng MTRCB at hinahayaan po ni Attorney Buco de la Cruz at ng kampo ni Bossing Vic Soto na sila ang magdesisyon nun kung papasa ba sa mga rules and regulation ng MTRCB itong pelikula na ipapareview ni Mr. Daryl Yap. So ngayon mga Kadabarkads, marami po ang nagtatanong kung ano daw ba yung inamin nitong si Direk Daryl Yap sa korte. Kasi di po natin nailagay doon sa update natin, and nakita ko nga po, nabasa ko, itong shinare ni Attorney Buco de la Cruz, yung ginawang pag-amin nitong si Daryl Yap. Ito po yung inamin pala niya, no? Sabi dito sa nire-share or nire-post ni Attorney Buco de la Cruz sa kanyang page, mula ito sa itanong mo kay Buco, Daryl Yap umamin raw sa korte na hindi totoong ginahasa ni Vic Soto si Pepsi Paloma. Taliwa sa mensahe ng malisyosong trailer ng kanyang pelikula. Nakausap po ng ASPN ang abogado ni Vic Soto na si Attorney Enrique de la Cruz. So malakas nga po ang laban ni Bossing Vic Soto kung ganito ang naging pahayag ni Mr. Daryl Yap. Pero sa teaser na pinakita niya nung una, tahasang binanggit ang pangalan ni Bossing Vic Soto. Tapos sa huli palalabasin na walang kasalanan si Bossing Vic. Pero hindi ibig sabihin na dahil sa hulihan po ng pelikula ay walang sala si Bossing Vic Soto, ay absuelto na po siya dito sa teaser niya. Hindi daw ganon. Dahil tumatak po sa isipan ng mga tao itong naunang teaser na kung saan 'di ba ay bumulabog ng buong bansa.
So hindi na daw pumaalis ito sa isipan ng marami kahit na sabihin pa po sa hulihan ng pelikula na walang kasalanan itong si Bossing. So alam nyo na po ang plot twist mga Kadaver Kads. Umamin raw sa korte na hindi totoong ginahasa ni Vic Soto si Pepsi Paloma. Taliwa sa mensahe ng malisyosong trailer ng kanyang pelikula. So pang promo lamang talaga itong kanyang ginawa na pagbanggit kay Bossing Vic Soto para mapag-usapan. Kaso mo nga, na mali po siya ng ginawa dahil pagbabayaran niya po itong ginawa niya kay Bossing Vic Soto. So, pwede naman tayong magpa-hype ng pelikula pero hindi po yung ganitong makakasira tayo ng pangalan ng isang tao. And eto pa mga Kadaver Kads, tinanong din po si Attorney Buko de la Cruz ng mga reporter kung sino daw po ang producer talaga ng naturang pelikula. And sinabi po ni Attorney Buko de la Cruz doon yung kanyang mga nakita na producer. So si Daryl Yap daw talaga yung mga nakasulat sa documents na siya daw yung producer talaga ng naturang pelikula kasi nakikita niya po yung mga documents Daryl Yap daw po ang nakalagay doon. Pero kahit na ganun pa man po na nakita sa mga document na pangalan niya ang nakalagay doon as producer, meron po mga hindi naniniwalang netizen. Meron mga nagsasabi diyan na di umano baka may pinanser yan at pangalan lamang yung inilagay para hindi ito madawit. So pwede rin. So sa mga interesado po sa pelikula nitong si Daryl Yap, ayan na po yung plot twist, ni-reveal na po nitong si Attorney Buko de la Cruz na walang sala sa huli, palalabasing walang sala sa huli, etong si Bossing Vic Soto. Samantalang proceed tayo sa next topic natin, tungkol naman po ito sa naging interview ng anak ni Boss Joey De Leon na si Kimpi De Leon. Dito po ata ito kay Boy Abunda, Sabi po dito, Kimpi De Leon, inihalin tulad ang sarili sa The Prodigal Son dahil sa pagtalikod sa mga magulang. Sabi lang sa akin daw ni Tita Eileen, sabi po ni Kimpi De Leon, alam mo ba iyong story ng Prodigal Son? I cried. Ako yon. Alam mo, matagal ka nang hinihintay ng daddy mo. Matagal ka niyang hinintay na umuwi. Sabi pa niya dito, pero tatanggapin ka pa rin niya. It hit me talaga. Sabi ko, Lord, salamat sa realization. So, itong si Boss Joey De Leon pala, inaantay lamang po na magbalik itong si Kimpi De Leon, magbalik loob, magkaayos po sila, And nagpasalamat nga si Kimpi De Leon dahil pinarealize ng Diyos sa kanya na ikaw na lang yung magpakababa, ikaw na lang yung pumunta doon para magkaayos kayo na siyang ginawa naman po nitong si Kimpi. Kaya ngayon ay maayos na po sila ng daddy niya na si Boss Joey De Leon. So napakagaling po ng Diyos, kaya naman sa kanya po natin ipagkatiwala ang lahat. So hanggang dito lamang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta and don't forget to like, share, comment, and subscribe.